Kailan nagkaroon ng personal problem dun sa relationship nyo? Okay kami. Like, okay. Masaya kami. May mga away kami mula January. Pero yung away mag-asawa lang na akala ko, pag nag-aaway kami, nagkakabati kami, okay na. Hindi pala. March, doon na talaga na parang lagi niya na akong iniiwan. Talagang dumadating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niya, buntis ako na wag buntis na ako. Ka kay Moon? Kay Moon. Alam niya, buntis ako. Hirap po talaga yung pagbubuntis ko kay Moon. Medyo maselan. Talagang first month pa lang dinudugo-dugo na ako. Ganun na yung kalagayan ko, yung depression ko, yung ano ko. Nagmamakaawa ko na wag niya ako iiwan. Kasi lagi niya ako iniiwan sa bahay. Ba't kanya iniiwan? Saan siya pumupunta? Kapag nag-aaway kami, gano'n, tapos ikaw na yung nagbababa ng pride, gusto mong, dito ka na lang, wag mo akong iwan, mga gano'n. Ginawa ko yon, tapos dumating yung time na talagang nagkaroon na ng separation. Isang buwan lang tumakulat yung gulo. Isang buwan lang talaga kasi talagang nasira yung ulo ko. Nung time na yung March, nagkakagulo-gulo na, lagi siyang umaalis. Inaaway niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Buntis ka nito? Buntis ako na ito. Yung pala, may something nang nangyayari. Saan ng March, last week ng March, may mga gulo-gulo na, ganito, ganyan. Umalis na siya, lumipat na siya ng bahay. Tapos, 3 days, tumawag ako sa magulang niya. Pinatawag ko yung mama ko na sabi ko kausapin si Daryl, ayusin yung pamilya namin. Kasi inaayos ko yung pamilya namin. Iniisip ko si Bia, hindi na yung sarili ko. So pumunta siya, bumalik siya. Binalik niya yung ibang mga gamit niya. Okay na. Tapos parang merong day na binigay sa akin si God na wag ako sumama sa kanya na may pupuntahan siya. Si Daryl? Oo, wag ako sumama sa kanya. Tapos, ang nangyari, nag-iwan ako sa bahay, doon ko nahuli sa laptop. Tapos, hindi pa lahat. Tapos, pinuntahan ko siya agad. Paano mo nahuli sa laptop? Nakita ko. Binuksan mo lang? Binuksan ko yung laptop. Sakto na yung laptop nasa message. Shucks. So, ngayon, nagdi-delete siya sa phone niya. Ganon yun sa Apple user, di ba? Nandoon siya lahat. Nabasa mo lahat? Hindi ko naman nabasa lahat. Ang nabasa ko yung sa bugaw. Tapos, yung dun sa isang girl na inaaya niya. Pero hindi yun yung worst eh. Nagkapatawaran pa kami after nun kasi akala ko ayun lang. Hindi pala. Marami ka pang na-discover? Yun, mula January, buntis ako, alam niya. From the start, niloloko niya ako. Kami ng anak niya. Tapos ang pinakamasakit, kaya eto po, gusto ko rin din iklaro na kung bakit hindi ko siya inimbita nung birthday ni Bia. Kasi wala talaga siyang pakialam kay Moon. Wala siyang pakialam kay Bia. Hinahalikan niya yung anak niya habang gumagawa siya ng mga kung ano-anong bagay na hindi naman dapat na-apply dun sa bata. Diba? Tapos, nung kinakausap ko siya, nagsabi ko sa kanya, aminin niya na lahat. Nagsabi siya na mamatay man si mama ko, mamatay ka man, mahal, mamatay man si Bia, wala talaga. Wala siyang ibang babae? Wala talaga. Dininay niya? After 2 days, inamin niya lahat. Tapos yung inamin niya, sobrang brutal na. Ay, gusto ko talagang talagang pag naaalala ko. Basta yung naaalala ko na nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naawa ko kay Bia, hindi ko alam saan ako lulugar. Hindi ako perpektong asawa, pero hindi yun reason para ganunin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sa lahat ng pagtatanggol ko, sa lahat ng, alam mo, pinatawad mo. Pinatawad kita ng buong, hindi karupukan tanga or scripted yon. Pinatawad kita ng totoong buhay, ng totoong puso ko. Binigay ko yung sarili ko, nawala na yung sign up dati, ate. Ano yung last straw mo na sabi mo, tapos na, ayoko na, ito yung, I will draw the line. Ito na yung boundary. Sagad na to. Siguro nung sinabi niyang mamatay man yung nanay niya, ako at si Bia. Kasi walang tatay at asawang gugustuhin mamatay ang asawa mo dahil lang sa pagsisinungaling mo. Pati nanay mo, ginanon mo.
yung nanay mo, wala namang ginagawa sa'yo masama. Yung panunumpa ba? Yung panunumpa kasi sa akin, big deal yun eh. Kapag tinanong kita, mamatay man, tapos nagsabi ka ng mga ganito, ibig sabihin, yung panunumpa mo totoo. Doon ako nakabase na tao, ganun akong klase ng tao. Kasi hindi ako magbibitaw ng ganung salita dahil hindi ko gugustuhin mandamay ng ibang tao dahil lang sa kasinungalingan ko. Lahat nung kami, lahat yon alam niya sa sarili niya na para sa akin, perfect yun, the best yun. Kasi pagsasama niyo? Buong ako yun eh. Nilapag ko lahat. As in, lahat ng power ko, energy ko, ideas ko, yung sarili ko, kung sino ako, nakilala nila. Lahat yun, inisang tabi ko talaga, Ate Tony, para sa pamilya ko. Talagang parang, hindi naman sa pag-ano. Nag-usap naman kami, sinabi ko sa kanya, sa ating dalawa, parang mas ako pa yung naging lalaki. Kahit na alam mong sobrang hina ako, hinayaan mo akong maging mahina. Kaya sunod-sunod yung dapa ko.